Alright mga kapatid, sa panibagong taon nito 2024, sabi nga ng AFP last year magsasagawa ng mas maraming joint maritime patrol ang AFP kasama ang iba't ibang mga kaalyado nating bansa. So eto na ang unang bagsak, no. Ang US, Amerika mga kapatid, at ang Pilipinas ay nagsagawa ng second joint maritime patrol. Pangalawa na to kasi 'di ba nagsagawa sila last year. So eto mga kapatid ang nangyari, 'no, dalawang China warships, 'no, warship 'to, hindi ano, hindi PC o hindi Coast Guard. Ang bumubuntot sa kanila mga tol. Pero mo bumubuntot sa kanila o sumusunod sa kanila. Ano kaya ang reaksyon ng ating mga kinauukulan, 'no, at ang US Navy, mga kapatid. Yan ang ating aalamin at panonoorin, bibigyan ng reaction video at commentary mga kapatid. Ang balitang 'to ay mula sa UNTV. Yan, eto yan. UNTV mga kapatid, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanila. At sa mga bago pa lamang dito at trip niyo yung mga ganitong klaseng reaction video, partikular mga kapatid kapag ang usapan West Philippine Sea, no? Ang panggugulo sa atin ng China, eto mga kapatid, binibigyan natin to ng reaction video. So kung gusto mong ma-update at ma-notify ka sa mga insights, opinion natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to mga tol. Dalawang warship mula sa China ang namataang sumusunod o bumubuntot sa ikalawang Joint Maritime Patrol ng Philippine Navy at United States Navy sa West Philippine Sea kahapon, January 3. Ganun talaga ang ano nila mga tol, 'no, ganun talaga ang katindi ang claim nila dito sa West Philippine Sea. Kasi hindi lang sa West Philippine Sea, sa buong South China Sea na kanilang inaangkin mga tol, 'no. Yung ginuhitan nila ng 10 dash line, lahat 'yan kinalatan nila ng iba't ibang mga barko, iba't ibang mga ano nila, maritime militia vessels, CCG nila. Yun nga lang, sa ibang mga bansa hindi sila masyadong nakakapalag. No, dito lang sa Pilipinas kasi nga nasanay na sila sa atin eh. 'Di ba? Nasanay na sila, yung presidente natin dati, kaibigan nila, masunurin nga daw sabi, 'di ba? Pero etong presidente natin ngayon medyo pumapalag at sinasabing hindi namin ibibigay kahit inch ng aming teritoryo sa inyo, 'di ba? Kaya ngayon nagkakaroon ng problema at mas lalo silang nagiging agresibo mga tol. Kaya tingnan niyo, meron tayong Joint Maritime Patrol, sa US, ngayon bumubuntot sila. Tinitignan nila kung ano yung gagawin. Pero napansin niyo, kung Pilipinas lang yung nag-aano diyan, yung nagpapatrol, malamang ibang klase na ginawa nila, baka talagang dinikitan na nila, baka talagang hinarangan na nila. Pero since may kasama tayong malakas na bansa din mga tol, hanggang buntot lang sila. Sinundan ng mga Chinese warship na guided missile destroyer Hefei 174 at frigate Wangshan 570 ang BRP Alcaraz at ang kanyang kahalili na BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur habang naglalakbay sa formation sa buong araw. Ngunit hindi hinadlangan ng mga shadowing vessel ang mga barko habang ito'y nakikipagtagpo sa US 7th Fleet. See? Hindi hinadlangan mga tol. Hindi hinarangan, hindi hindi dinikitan mga tol. Hanggang matiyag lang sila mga tol. 'Di ba? Nakikita natin kasi kapag nakikita nilang may puwersa, kapag nakikita nilang teka, alanganin tayo rito mga tol, no? Hindi sila masyadong agresibo mga tol. Oo, nandiyan diyan ang presensya nila. Nandiyan diyan yung namamataan silang bumubuntot. Pero unlike kapag tayo'y mag-isa lang, nakikita mo talagang ano sila, no, mga siga talaga, no? Bubuntutan ka, didikitan ka, re-radio challenge ka, lahat, iwa-water cannon ka pa, the worst, 'di ba? Pero ngayon, since may kasama, 'di ba, at maikipagtagpo sa malakas na bansa mga tol, hanggang matiyag lang sila, 'di ba? Yun yung sinasabi natin mga tol, kung papalag lang sana ang Pilipinas, kung magpapakita lang din sana tayo ng angas, hindi siguro magiging ganyan yan. Kasi merong mga bansang mas maliit pa sa atin eh. 'Di ba? Halimbawa, Indonesia, yung iba pang bansa, 'di ba? Pero pumapalag sila eh. So tingnan nyo, walang nagagawa yung China sa kanila. Ultimo Taiwan nga na parang isla lang ang laki, 'di ba? Pag may pumapasok doon ng mga Chinese militia vessels, talagang talagang hinuhuli talaga nila, 'di ba? Nagagawa nila mga tol. Japan, hinahabol din sila. Pero pag dito sa Pilipinas, no, siga sila eh, no?
Kasi ang mindset ng ating, gobyerno mga tol, eh, baka tumaas ang ano, tensyon, baka mag-escalate. Kaya ayun, hinahayaan lang natin, 'di ba? Yung mindset talaga problema. Para sa Joint Maritime Patrol, iginit naman ni Lieutenant Commander Christopher Calvo, ang acting commanding officer ng BRP Ramon Alcaraz, na isinasaalang-alang nila ang pagsunod sa rules of engagement bilang tugon sa anumang disruptive at dangerous maneuvers mula Mhm, sa ibang bansa. mhm. Binigyang din ng opisyal ang layunin ng joint exercise na tiyakin na ang magaan at magkakatuwang na integrasyon ng kakayahan, mga pamamaraan, taktika at procedure upang harapin ang mga nagbabagong banta at hamon. Yan ang Pilipinas, so masyado tayong by the book. Kailangan talaga totally sumusunod tayo sa mga regulasyon, totally sumusunod tayo. Masyado tayong, nasa ano, nasa playing safe mga kapatid. Para kung ano man ang mangyari, 'di ba? Ano man ang mangyari, talagang, masasabi nating sumusunod tayo sa patakaran, sumusunod tayo sa mga rules and regulations kaya wala tayong kasalanan. Parang gano'n mga tol. So ang nangyayari, eto, inaabuso naman ng ibang bansa yung ating pagiging mabait, 'di ba? Pero naalala ninyo yung mga, tawag dito, mga pro Duterte na pro China na rin, siyempre sa sobrang ano nila, sa sobrang, pagka-DDS nila mga kapatid, o sa sobrang pagka-idol o pagka-loyal nila kay, President Duterte, 'di ba? Nanghihinayang sila doon sa, Mindanao Railways na dapat daw sana natuloy. Kaso dahil nga hindi na natin bati ang China ngayon, eh, hindi na daw tinuloy ng China. Pero sabi naman natin, eh, huwag kayong mag-alala, marami pang mga bansa ang, puwede naman sumuporta at magpondo diyan, huwag kayong manghinayang. No, gagawin nga ng China 'yan, ang kapalit naman niyan kukunin niya yung soberanya natin, eh, 'di 'wag na lang din, 'di ba? So eto mga kapatid, isang balita mula pa rin sa UNTV 'no, US, Amerika 'no, nagpahayag ng interes na mag-invest ng higit, $1 billion para sa Mindanao Railway Project. O eto na, 'wag na kayong manghinayang doon sa popondohan sana ng China, hindi pa nga tayo sure kung matibay 'yun, eh, 'di ba? So eto, popondohan daw, nagpahayag na interes na mag-invest 'no, popondohan daw nila yung, Mindanao Railway na 1 billion o higit 1 billion. So panoorin natin 'to mga kapatid. Inihayag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Mhm. Romualdez na opisyal na nagpahayag ng interes ang Estados Unidos na mamuhunan ng higit sa $1 bilyong Oo. para suportahan ang naantala ng Mindanao Railway Project ng pamahalaan. Yan, oh, wag na kayong manghinayang sa alok ng China dati. 'Di ba? Kailangan natin kasi talagang ipagtanggol yung ating soberanya. Kung ang kapalit naman ng release ng tren, kung ang kapalit ng release ng tren, eh, kabuuan ng West Philippine Sea, eh, 'di wag na lang, 'di ba? Yung iba kasi, eto mga kapatid, hindi tayo anti-Duterte, pero tapos na kasi yung pamahalaan ni Duterte. Hindi na siya ulit magiging presidente mga kapatid. Maliban na lang kung tatakbo si Inday Sara, posibleng may manalo pa yon dahil malakas talaga sila mga tol. 'Di ba? Pero eto, tapos na, 'di ba? Nandirito na tayo sa bago nating pamahalaan, dapat suporta naman tayo ngayon sa bagong gobyerno. Huwag kayong magagalit kung si PBBM hindi niya bati ang China. Kasi hindi naman tayo nagagalit dati kung si Duterte bati niya ang China, 'di ba? Suporta rin naman tayo mga tol, 'di ba? Huwag tayo maiiwan sa kahapon, tapos na 'yon. So kung hindi itinuloy ng China yung project sana nilang railway sa Mindanao dahil nga sa pagkabwisit nila kay PBBM, o eto, may nagpapakitang interes 'no sa pagpopondo dito. So wag na kayong manghinayang. Inaasahang ang pondo ay manggagaling sa US International Development Financial Corporation na kilala ng tumutulong at namumuhunan sa infrastructure at development projects ng developing countries para sa ikauunlad ng kanilang ekonomiya. Oh. Ayon kay Ambassador Romualdez, popondohan sana ng bansang China ang naturang proyekto, ngunit napagdesisyonan ng Pilipinas na wag nang ituloy ang pakikipag-ugnayan sa Chinese Official Development Assistance para sa konstruksyon ng railway nitong nakaraang Nobyembre. Nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ibinasura na ng bansa ang China bilang pagmumula ng pondo para sa Mindanao Railway Project dahil sa kakulangan ng progreso sa mga negosasyon. Oo, kasi nawalan na rin sila ng interes, eh, 'di ba? Sabi nga ni
Attorney Harry Roque, bakit pa sila magkakaroon ng interes? Inaaway natin? Hindi natin sila inaaway. Excuse me, attorney, hindi natin sila inaaway, no? Hindi natin sila inaaway dito. Pinagtatanggol lang natin yung talagang atin. O ngayon, baka may magsasabi, baka naman ang magiging kapalit ng US, sakupin din nila tayo. Di sana noon pa ginawa ng US yan, binigyan nga tayo ng kalayaan ng US after nilang talunin ng Japan, 'di ba? Ibinigay na nila sa atin yung kalayaan natin, kayang-kaya naman tayong sakupin ng US dati pa. Wala naman nagbago hanggang ngayon. Kinumpirma rin ng kalihim na naghahanap ang gobyerno ng iba pang mapagkukunan, maaring isang combination of Philippine government support, ODA, and private sector support para pondohan ang 81.7 billion peso Mindanao Railway Project Phase 1 Tagum-Davao Digos segment. Alright mga kapatid, yan kitang-kita naman natin. So para dun sa mga nanghihinayang, relax lang kayo. At bukod sa US, marami pang mga bansa ang nagpapakita ng interes, na tumulong at tulungan ng bansang Pilipinas. Hindi lang sa mga project, pati na rin sa usapin dito sa West Philippine Sea. So kung nanghihinayang kayo doon sa mga proyekto ng China hindi na naituloy, gusto rin naman ng Pilipinas yan dahil nga hindi maayos kausap itong bansang to, mga tol. At sobra ang pagiging agresibo nila sa ginagawa nila dito sa ating biruin mo kung dito pa lang sa bakuran natin, sobra-sobra na pangaangkin, 'di ba? Tapos papapasukin mo pa sa pinakaloob, sa pinakaland, o 'di ba? So ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba, no? Pag-usapan natin 'yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.